Sa isang kagubatan na kilala sa tawag na Lost Woods ay may nakatayong lumang kastilyo dito na tinitirahan ng isang lalaki. Ito ay ang kinakakatakutang sorcerer na nagngangalang Zagan. Isang araw ay may isang babae ang bigla na lang inatake ng kanyang kasamahan. Nang sinampal niya ito ay kaagad na natanggal ang mukha nito. Ito pala ay ang sorcerer na kilala sa tawag na face stealer at tinanggal lang nito ang mukha ng kanyang kasamahan. Kukunin na din sana nito ang kanyang mukha nang biglang dumating dito si Zagan at hinawakan ng ulo nito. Sinubukan pa nito na magmakaawa kay Zagan ngunit walang awa itong iniligpit ni Zagan na siya namang naging dahilan para mawala ng malay ang babae. Para hindi ito mabigla pagkagising nito ay inayos niya ito at ibinalik niya na din ang mukha ng kalaban. Katapos ay napansin niya ang cross na kwentas ng babae kaya naisip niya kagad na miyembro ito ng simbahan na siya namang kaaway ng mga sorcerers. Balak niya sana na ilipat ito sa daan para mas madali itong makita ng mga dumadaan ngunit may pumipigil sa translocation sorcery niya. Ito pala ay kagagawa ng kakilala niyang sorcerer din na si Barbatos. Akala nito ay magsasagawa siya ng sacrificial sorcery kaya dito niya na inilipat ang babae. Nang pabalik na siya ng kastilyo ay dito na sinabi ni Barbatos na patay na ang isa sa archdemon na si Mart Osias. Ang mga archdemons ang pinakamalalakas na mga sorcerers na nagtataglay ng matinding mana. Binubuo sila ng 13 miyembro at sa pagkasawi ni Mart Osias ay ibig sabihin lang nito na bakante ang isang slot ng archdemon. Plano ni Barbatos na pumunta sa auction na gaganapin sa teritoryo ni Mart Osias o sa Kienoids. Ito ay dahil isusubasta ang mga mahahalagang pagmamayari ni Mart Osias. Pero alam na pala ni Zagan na gusto lang ni Barbatos na umutang sa kanya para makasali ito sa auction. Pagkadating nila sa paggaganapan ng auction ay nakita din nila dito ang ibang kilalang mga sorcerers. Iba sa mga ito ay kabilang sa mga kandidato para maging susunod na archdemon. Kasalukuyan na itong pinagdedebatihan ng naiwang 12 archdemons kung sino ang ipapalit nila kay Mart Osias. Ilang sandali lang ay inilabas na ang huling isusubasta at ito pala ay isang elf. Nang makita ito ni Zagan ay biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya na ito na ang matagal niyang hinahanap. Inumpisahan ang bidding sa halagang 10,000 ginto ngunit sumigaw siya ng 1,000,000 na siyang ikinagulat ng lahat. Hindi na ito nagawang matapatan pa ng iba kaya siya ang nanalo sa bidding. Pagkalapit niya sa elf ay namroblema siya kung ano ang sasabihin niya dito. Napansin niya ang collar na suot nito na ayon sa auctioneer ay para umano hindi ito makagamit ng mana. Ang problema ay wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung paano ito tatanggalin. Nang dinala niya na ito sa kanyang kastilyo ay nahihirapan pa din siya kung ano ang sasabihin niya dito. Makailang beses siyang umisip ng pwede niyang sabihin pero hindi niya ito masabi. Hanggang sa magsalita na ito kaya narinig niya na ang inaasahan niyang matamis na boses nito. Tinanong siya nito kung paano umano ito papatayin na siya namang ikinagulat niya. Kagad niyang nilinaw dito na wala siyang balak na iligpit ito at kailangan niya ito ng buhay. Ito pala ay dahil nakita nito ang mga kagamitang pang-torture na pagmamayari ng dating nakatira sa kastilyo. Dito na siya nagpakilala at bagamat isa siyang sorcerer ay wala siyang hilig sa torture. Nagpakilala naman ang elf sa pangalang Nef Elia pero pwede din umano siyang tawaging Nefi. Wala siyang apelyido dahil tinuturing siyang cursed child ng kanilang angkan. Nagtataka siya kung bakit binili siya ni Zagan kung hindi naman siya gagamitin din sa eksperimento nito. Dahil hindi kayang sabihin ni Zagan ang totoo niyang dahilan ay sinabi niya na lang na hindi na ito kailangan pang malaman ni Nefi. Hindi pa din makapaniwala si Zagan na makakasama niya sa iisang bubong ang isang magandang elf. Inihatid niya ito sa magiging kwarto nito ngunit pagkabukas niya ng pinto ay andito pa pala ang guillotine kaya kagad niya itong isinara ulit. Para hindi mamaling akala si Nefi ay pinasabog niya na lang ito. Sa lakas ng pagsabog ay nag-alinlangan na siya na gawin pa itong kwarto ni Nefi. Pagkapasok nila dito ay lumabas si Nefi sa balkonahe para pagmasdan ang buwan. Dito na siya nakiusap kay Zagan na kung pwede ay ito na lang ang magiging kwarto niya. Pero dahil kailangan pa itong ayusin ay natulog na lang muna ito katabi ni Zagan. Hindi tuloy nakatulog ng maayos si Zagan kaya pagsikat ng araw ay naghanda na lang siya ng almusal nila. Pagkagising ni Nefi ay sakto ding natapos siya sa paghahanda. Habang kumakain na sila ay nagtataka si Nefi na parehas sila ng kinakain. Dahil ang pagkakaalam nito ay pagkain lang ng mga alipin ang kanilang kinakain. Hindi ito alam ni Zagan sapagkat ito palagi ang kinakain niya mula nung bata pa lang siya. Napaisip siya kung ano kaya ang kinakain ng mga normal na mga tao. Dito na sinabi ni Nefi na kaya niya umanong magluto na siyang ikinatuwa naman ni Zagan dahil makakatikim na din siya ng lutong bahay. Nagpasya sila na magpunta sa bayan para mamili ng mga kailangan ni Nefi.
Ngunit dahil kakaunti na lang ang natirang pera kay Zagan ay minabuti nila na maglakad na lang papunta sa bayan. Habang naglalakad na sila ay bigla namang inatake ng mga bandido ang pampasaherong karwahe. Nang makita nila ito ay napansin ni Zagan ang pag-aalala sa mukha ni Neffy. Kaya ipinakita ni Zagan dito na wala itong dapat ikabahala. Pagkaatake ng isang bandido ay sinanggalan niya ito at pinitik sa mukha. Dahil dito ay tinawag na ng ibang bandido ang kasamahan nilang sorcerer din. Kagad itong naghanda para atakihin si Zagan ngunit madali lang itong napigilan ni Zagan. Inatake ito ni Zagan at sa sobrang lakas ng kanyang atake ay wala nang natira dito. Mabilis na nagsitakbuhan ng mga bandido sa takot na isunod sila ni Zagan. Kagad siyang pinasalamatan ng mga pasahero ng karwahe at inalok na din siya ng kutsero bilang escort ng mga ito kapalit ng maraming pilak. Sa pamamagitan nito ay nakalibre na din sila ng sakay papuntang bayan. Pagkadating nila ng bayan ay napansin niya na parang hindi komportable si Neffy kaya minabuti niya na bilhan muna ito ng bagong masusuot nito. Pagkapasok nila ng tindahan ay sinalubong sila ng tindera na si Manuela. Gusto ni Zagan na normal na damit lang at ang napili ni Manuela ay ang maid outfit na nagustuhan din naman ni Zagan. Dahil nagustuhan din ito ni Neffy ay ito na ang binili nila. Sunod na pinuntahan nila ay ang blacksmith shop para subukan na ipatanggal ang collar ni Neffy. Ngunit matapos itong suriin ng blacksmith ay sinabihan siya nito na hindi umano nito kayang tanggalin ang collar. Dagdag pa nito na isang trap ang collar na kikitil sa buhay ni Neffy kung hindi ito matatanggal kaagad. Mas mabuti kung ang orihinal na susi ang kanilang gagamitin sa pagtanggal nito. Naisip ni Zagan na posibleng nasa kastilyo lang ni Mart Osias ang orihinal na susi. Pagkalabas nila ng shop ay dito na napagtanto ni Zagan na parang maganda ang turing sa kanya ng mga tao. Hindi niya akalain na ito ang magiging epekto dahil lang nakasama niya si Neffy. Inabutan sila ng gabi sa pamimili kaya nagpasya si Zagan na dito na lang din sila maghapunan. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa din mawala sa isipan ng babaeng iniligtas ni Zagan ang nangyari sa kanya nung isang araw. Isa pala itong kapitan ng Angelic Knight na nagngangalang Chastil. Hindi pa din siya makapaniwala na iniligtas siya ng isang sorcerer na may nakakatakot na mga titig. Ilang sandali lang ay dumating dito ang kanilang cardinal na si Clavwell. Ipinaalam nito sa kanya na alam na umano nito kung sino ang utak sa panginidnap. Ito ay si Zagan na siyang ikinagulat niya pero dahil naniniwala siya na hindi ito totoo ay nagboluntaryo siya para asikasuhin si Zagan. Habang nagbabasa si Zagan sa kanyang aklatan ay tinanong siya ni Neffy kung ano ang palagi niyang binabasa. Hindi pala nito alam ang sorcery dahil hindi nito alam paano gumamit ng sorcery. Dahil dito ay tinuruan na lang ito ni Zagan ng mga basic sa mga simbolo. Maliban dito ay nalaman din ni Neffy na pwede palang ma-override ang sorcery ng iba. Naayon sa teorya ay magre-resulta ito para maging pinakamakapangyarihang sorcerer sa lahat. Bigla namang natanong ni Neffy si Zagan kung ano ang balak niyang gawin sa taglay niyang kapangyarihan. Sinabi lang ni Zagan na siguro ay gagamitin niya ito para makasurvive. Dito niya na din naikwento ang kanyang nakaraan kung saan palagi lang siyang nagnanakaw para may makain at mabuhay. Hanggang isang araw ay may kumuha sa kanyang sorcerer para gawin siyang alay. Pero nagawa niya itong mailigpit bago pa siya maunahan nito. Dito niya na unang napagtanto na kung gusto niyang mabuhay ay kailangan niyang maging malakas. Ilang sandali lang ay bigla niyang naramdaman na may pumasok sa kanyang teritoryo at ito pala ay sila Chastil. Gamit ang sacred sword ni Chastil na tinatawag na Azrael ay madali lang niyang nasira ang barrier na inilagay ni Zagan. Dito na nagpakita si Zagan at kaagad niyang napansin ang sacred sword ni Chastil. Nang tinitigan niya si Chastil ay dito niya na naalala na ito pala ang iniligtas niya nung isang araw. Inatake niya ito pero mabilis na kumilos ang mga kasamahan nito o ang 3 Cerulean Knights para sanggain ang kanyang atake. Pagkasugod sa kanya ng isa sa mga ito ay hindi na siya nagpigil pa. Mabilis naman siyang inatake ng isa pang kasamahan nito pero hindi din ito umubra sa kanya. Dito na kumilos si Chastil at paulit-ulit siyang inatake. Hindi niya ito magawang magantihan dahil maliban sa isa itong babae ay halos kaedaran lang ito ni Neffy. Nang sinangga niya ang atake nito ay dito na nito ginamit ang kapangyarihan ng sacred sword. Muli itong umatake na nagawa naman niyang masangga. Nagpasya siya na iligpit na lang ito pero bigla siyang binulungan nito kung payag ba siyang magpanggap na patay na. Hindi umano titigil ang simbahan hanggat hindi siya nasasawi. Mas mabuti kung pekeyan niya ang kanyang pagkamatay at iwanan ng pagiging sorcerer para magbagong buhay. Pero alam niya na hindi niya ito magagawa dahil siguradong aatakihin naman ng mga ito si Neffy. Dito na din lumabas ng kastilyo si Neffy na kaagad inatake ni Torres kaya mabilis na kumilos si Zagan para sanggain ito.
Sa galit ni Nefi ay hindi na ito nagdalawang isip pa na atakihin si Torres gamit ang nakatago niyang matinding kapangyarihan. Bago pa niya ito mailigpit ay dali-dali siyang pinigilan ni Zagan kaya dito na siya natauhan. Hindi makapaniwala sila Zagan sa nailabas na kapangyarihan ni Nefi at nagpa siya naman sila Chastil na umatras muna. Habang ginagamot ni Nefi ang sugat ni Zagan ay natanong ni Zagan kung ano ang tawag sa ginamit nitong kapangyarihan kung hindi ito isang sorcery. Kaya sinabi na ni Nefi na tinatawag itong mysticism. Hindi akalain ni Zagan na nag-e-exist pala talaga ang kapangyarihan na ito na may pagkakahawig din sa sorcery. Pero ayon kay Nefi na kaya nakakagamit siya nito ay dahil sa pagiging cursed child niya. Dito na din niya naikwento ang kanyang mapait na nakaraan bilang cursed child. Hindi siya matanggap ng kanyang mga kalahi dahil sa taglay niyang kapangyarihan at dahil na din sa buhok niyang kulay puti. Hanggang isang araw ay inatake ang kanilang nayon kaya pinilit siya ng kanyang mga kanayon na gamitin ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang buong nayon. Dahil dito ay nasaktan siya ng sobra at nagpadakip na lang sa mga kalaban. Nang makita niya ang sinapit ng kanyang mga kalahi ay napasabi na lang siya na panahon na siguro para sila na din ang magdusa. Dito na napagtanto ni Zagan kung bakit halos hindi na nagpapakita ng ekspresyon ang mukha ni Nefi. Makalipas lang din ng ilang minuto ay gumaling kaagad ang natamo niyang sugat dahil sa kapangyarihan din ni Nefi. Kinabukasan ng umaga ay binisita siya ni Barbatos dahil nalaman nito ang pag-atake sa kanya ng Angelic Knights. Hindi ito makapaniwala na nagagawa pa niyang mag-relax kahit isa sa umatake sa kanya ay may hawak na sacred sword. Nang ipinaghanda ito ni Nefi ng Cha ay nagulat ito na hindi niya pa pala ito ginagamit bilang alay. Kaya nilinaw niya na ginawa niyang apprentice si Nefi. Dito na napagtanto ni Barbatos na kagagawan pala ni Nefi ang nakita niya sa labas. Napatanong ito kung hinahangad din ba niya na makuha ang pwesto bilang isa sa Archdemon. Bagamat ang susi lang sana ang gusto niyang makuha ay naisip niya na mas magiging ligtas si Nefi kung magiging Archdemon na din siya. Gayunpaman ay alam niyang hindi siya pipiliin para sa titulo na ito dahil kumpara sa ibang sorcerer ay isang dekada pa lang siyang nag-aaral ng sorcery. Pero hanggat nabubuhay siya ay darating ang pagkakataon na makukuha din niya ang titulo na maging Archdemon. Di rin nagtagal ay umalis na din dito si Barbatos kaya hindi maintindihan ni Zagan kung bakit bumisita pa ito. At dahil kailangan na nilang ayusin muli ang mga nasirang barrier ay sinamantala na din ni Zagan ang pagkakataon na ito para turuan si Nefi sa sorcery. Katapos nilang maayos ang mga barrier ay ginugol naman nila ang kanilang oras sa pagbabasa ng mga sorcery books. Dahil seryoso si Nefi na matuto sa sorcery ay hindi naging hadlang sa kanya ang mga gawaing bahay niya. Mabilis siyang natuto sa sorcery pero pagdating sa mysticism ay nahihirapan pa din siyang kontrolin ito. Makalipas ang isang buwan ay may sumira na naman sa barrier pero may dala itong sulat para sa kanya. Nang tiningnan niya ito ay galing pala ito sa 12 Archdemons na gusto siyang ipatawag. At ang lugar kung saan siya hihintayin ng mga ito ay sa ruins sa dating ginawang pugad ni March Osias. Bagamat hindi niya pa alam kung ano ang pakay ng mga ito sa kanya ay hindi pa din siya nagdalawang isip na ponlakan ng imbitasyon ng mga ito. Nang makaharap niya na ang mga ito ay bigla siyang nakaramdam ng napakalakas na mana galing sa mga ito. Pakiramdam niya ay parang nasa tiyan na siya ng kung anong nilalang pero hindi siya nagpadala dito. Tinanong niya ang pakay ng mga ito sa kanya kaya dito na siya sinabihan na siya umano ang napili bilang bagong Archdemon. Ipinakita sa kanya ang Archdemon brand na naiwan ni March Osias at makukuha niya ito kung tatanggapin niya ang titulo na maging Archdemon. Dito niya na nalaman na hindi lang pala titulo ang makukuha sa pagiging Archdemon kundi pati din ang napakalakas na kapangyarihan. Ayon sa isang Archdemon na bagamat kulang pa ang kanyang kakayahan ay wala ni isang sorcerer ang kayang pumatay sa kanya. Alam pala ng mga ito ang ginawa niya sa sorcerer na dumakip sa kanya at hindi kapanipaniwala ang ginawa niya dito sa murang edad. Dahil sa kakaibang sorcery na taglay niya ay nararapat lang ito para sa titulo ng isang Archdemon. At balang araw ay baka maging pinakamakapangyarihang sorcerer siya sa kasaysayan. Ipinalam na din sa kanya ang posibleng mga pagbabago sa kanyang buhay sakaling maging Archdemon na siya pero alam na din niya ang mga ito. Dahil simula pa lang na mapuwersa siya para maging sorcerer ay ito na ang naging takbo ng kanyang buhay. Alam niya na hindi na siya pwedeng bumalik pa pero ayaw niya na isama si Nefi sa kadiliman na kakahantungan niya. Tinanggap niya ang pagiging Archdemon pero may mga kondisyon siya. Hindi naman ito naging problema sa mga Archdemons kaya inumpisahan na ang pagsalin sa kanya ng emblem. Katapos ay binigyan na din siya ng pangalawang pangalan. Pagka-uwi niya ay kaagad niyang ipinaalam kay Nefi na isa na siyang Archdemon. Dahil dito ay nakuha niya din ang mga pagmamayari ni March Osias kabilang na ang susi sa collar. Matapos niyang tanggalin ang collar ay dito na din niya pinaalis si Nefi dahilan para magulat na lang ito.
Habang nasa bayan si Nefi na hindi pa din makapaniwala sa mga nangyari ay nakita siya dito ni Chastil. Akala niya ay ililigpit na siya nito kaya kusa na lang siyang lumapit dito. Inakala tuloy ng mga tao ay hinaharas siya ni Chastil. Napadaan dito si Manuela kaya kaagad itong lumapit sa kanila para pigilan si Chastil. Kilalang mabait si Nefi sa nayon dahilan para makuha niya ang simpatsya ng mga tao. Nang mapaluhod si Chastil ay dito na nilinaw ni Nefi sa lahat na walang ginagawang masama sa kanya si Chastil. Dahil dito ay dinala na lang ni Manuela sila Nefi at Chastil sa kainan para magkausap-usap muna sila. Dito niya na dinalaman na dati nang magkakilala ang mga ito. Inorderan niya si Nefi ng makakain at nang tinikman ito ni Nefi ay napaluhan na lang siya dahil ito din ang niluto niya nung isang gabi para sa kanyang master. Kaya dito na nalaman nila Manuela na pinalayas siya ni Zagan. Tinanong niya ang mga ito kung ano ang ibig sabihin ng Archdemon. Ayon kay Chastil ay ito ang mga makapangyarihang sorcerers na gustong lipulin ng Angelic Knights. Ang problema ay 13 ang Archdemons pero 12 lang ang Sacred Sword kaya kahit isakripisyo nila ang kanilang buhay ay may isa pa ding matitirang Archdemon. Kaya kung may bagong napipiling pang 13 Archdemon ay ginagawa ng simbahan ang lahat na mailigpit ito bago pa ito tuluyang lumakas. Tinanong siya ni Chastil kung sa tingin niya ay may kakayahan ba si Zagan na pamunuan ng maraming sorcerer para mangidnap at isakripisyo sa ritual. Kagad niya itong itinanggi dahil alam niya na hindi interesado ang kanyang master sa mga mahihina. Sinangayunan naman ito ni Chastil dahil nung naglaban sila ay napansin din niya na nag-aalinlangan ito sa kadahilan ng isa siyang babae. Maliban dito ay napansin din niya na parang nangangailangan ito ng tulong. Hindi makapaniwala si Nefi na may iba pang tao ang nakapansin dito. Dahil sigurado na siya na kailangan siya ng kanyang master ay nagpasya siya na bumalik ng kastilyo. Bago siya makaalis ay dumating naman dito ang 3 Cerulean Knights. Kaya nang makita siya ni Torres ay nanginig na naman ito sa takot. Bigla na lang may maitim na usok ang pumalibot sa kanila at nagawa nito na madakip sila Nefi at Chastil. Nagpakilala ito sa pangalang Zagan at kung gusto umano nila na mabawi sila Nefi at Chastil ay kailangan nilang magpunta sa kastilyo nito. Kagad naman nila itong sinunod dahilan para mahulog tuloy sila sa mga patibong ni Zagan. Pagkadating dito ni Manuela ay dito na nalaman ni Zagan ang nangyari kina Nefi at Chastil. Naisip niya na kung ililigtas niya si Nefi ay magiging malinaw sa iba na may koneksyon siya dito. Nang mabanggit ni Manuela ang plano ni Nefi na bumalik sana sa kanya ay dito na siya nagpasya na iligtas ito. Hindi na naging problema sa kanya kung saan hahanapin sila Nefi dahil alam niya na din kung sino ang kumuha sa mga ito. Nang magkamalay sila Nefi ay parehas na silang nakagapo sa isang kuweba. Ilang sandali lang ay nagpakita na dito ang dumukot sa kanila at ito pala ay si Barbatos. Hindi makapaniwala si Nefi na trinidor ni Barbatos si Zagan. Dito na sinabi ni Barbatos na dati siyang estudyante ng sorcerer na iniligpit ni Zagan. Pero wala siyang balak na ipaghiganti ang kanyang guro dahil ang gusto lang niya ay bawiin lahat kay Zagan ang mga nakuha nito na pagmamay-ari ng kanyang guro. Dito na din niya inamin na siya ang utak sa mga kidnapping at isisi itong lahat kay Zagan. Balak niya ngayon na isakripisyo si Nefi sa isinasagawa niyang ritual. Kung magtagumpay siya dito ay malaki ang posibilidad na siya ang piliin bilang ika-13 Archdemon. Dito na sinabi ni Nefi na wala na itong silbi dahil si Zagan na ang napili bilang bagong Archdemon. Hindi makapaniwala si Barbatos sa kanyang narinig at para maaga niya kay Zagan ang pagiging Archdemon ay kinuha niya na si Nefi para simulan na ang ritual. Ngunit bago pa man niya ito magawa ay biglang dumating dito si Zagan. Nagsimula pala namang hinala si Zagan kay Barbatos ay nung magpakita ang face stealer. Hindi siya naniniwala na makakaya nito na lampasan ang kanyang barrier at ang nag-iisang sorcerer na pumasok sa kanyang isipan na makakagawa nito ay si Barbatos. Hinayaan niya lang muna ito dahil gusto niyang malaman kung ano ang pinaplano nito. Pero ngayon na dinamay na nito si Nefi ay hindi niya na ito papalampasin pa. Inatake niya ang mga kamay at paa nito at katapos ay dumiretso siya kay Nefi para pakawalan ito. Sinubukan ni Barbatos na gumanti pero kinakancel lang ni Zagan ang kanyang mga atake. Kahit anong subok ni Barbatos ay wala pa din itong silbi. Dito na nagpasya si Zagan na gumanti pero bago niya ito gawin ay sinabi muna niya ang pangalawang pangalan na ibinigay sa kanya ng mga Archdemons at ito ay Sorcerer Slayer. Napuruhan niya si Barbatos dahilan para mamilipit ito sa sakit. Sa sobrang lakas ng atake ni Zagan ay napaisip si Barbatos na kahit siguro maging Archdemon siya ay hindi pa din niya mapipigilan ang atake nito. Sinundan pa ito ni Zagan ng isang suntok pero hindi niya na ito pinatama kay Barbatos.
Nang mapagtanto ni Barbatos na pinaglalaroan lang siya ni Zagan ay nagalit ito at sinabihan si Zagan na maghihiganti ito hanggang sa magawa niya umano na mailigpit si Zagan. Wala naman itong problema para kay Zagan basta bibigyan siya ng alak ni Barbatos tuwing matatalo niya ito. Ang problema ay biglang nag-react ang casting circle na nilikha ni Barbatos. Nalaman naman kaagad ni Zagan na dahil ito sa suntok niya kanina. Ilang sandali lang ay nagsilabasa na ang itim na usok na nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Tinanong ni Zagan si Barbatos kung ano ang pinaplano sana nito sa casting circle kaya sinabi ni Barbatos na balak niya sanang magpalabas ng True Demon. Nang mabuo na ang demon ay naramdaman kaagad ni Zagan na wala silang pag-asa na manalo dito. Ngunit bigla itong lumuhad sa harapan niya at tinawag siyang pinuno na siyang ikinagulat nilang lahat. Nang mapansin niya ang liwanag sa kanyang Archdemon Crest ay dito niya na inutusan ng demon na umalis dahil hindi ito nababagay sa kanilang mundo. Kaagad naman siyang sinunod nito at kasabay din nito na naglaho ang casting circle. Bago pa tuluyang gumuho ang kuweba ay mabilis silang lumabas at nakasalubong nila ang 3 Cerulean Knights. Nang makalabas na sila ay umalis din kaagad sila Chastil at Manuela. Ilang sandali lang ay umalis na din si Barbatos kaya sila Zagan at Nefi na lang ang naiwan. Sinamantala ni Zagan ang pagkakataon na ito para sana magtapat ng kanyang nararamdaman kay Nefi pero hindi niya pa din ito masabi. Nakiusap naman si Nefi na kung pwede ay ibalik muli sa kanya ang collar dahil para sa kanya ay ito ang nagdudugtong sa kanila ni Zagan. Makalipas ang ilang araw ay kumalat na sa buong bayan ang pagiging Archdemon ni Zagan. Dahil dito ay nalaman din ito ng iba pang mga sorcerers na naging kandidato sa pagiging Archdemon. Isang araw ay kinausap ni Chastil si Clavwell para umatras na napamunuan ng pagligpit kay Zagan. Dahil sa desisyon niyang ito ay tinanggal muna siya bilang miyembro ng Angelic Knight. Tinanggap niya naman ang naging hatol sa kanya kaya ibinalik niya na din ang kanyang Sacred Sword. Matapos ilagay ni Clavwell ang Sacred Sword ay sinabihan niya si Chastil na maghintay lang dahil darating ang araw na ibabalik din umano muli sa kanya ang Sacred Sword. Katapos ay dito na din ito ipinaalam kay Chastil na darating sa bayan ang kinakakatakutang Sacred Sword wielder na si Raphael. Naisip kaagad ni Chastil na baka paparusahan siya nito dahil sa pagtalikod niya sa kanyang tungkulin. Simula nung magpakita kina Zagan ng demon ay 2 linggo na siyang naghahanap ng impormasyon tungkol dito pero wala siyang mahanap. Kahit sa mga libro na pagmamayari ni March Osias ay wala din siyang makita. Makalipas ang ilang oras habang kumakain sila ni Nefi ay naramdaman niya na may sumira na naman sa barrier. Hindi umubra dito ang mga patibong na nilagay nila kaya nakadiretso ito sa kinaroroonan nila. Ito ay ang sorcerer na si Valofor na isa din na naging kandidato para maging Archdemon. Plano nito na iligpit si Zagan at kunin din ang titulo bilang Archdemon. Bigla itong umatake pero madali lang itong nasangga ni Zagan. Nang aatake na sana ito muli ay inunahan na ito ni Zagan. Kagad itong nawala ng malay at nang nilapitan ito ni Nefi ay dito na nila nalaman na isa pala itong batang babae. Dinala nila ito sa guest room at dito na nila ito hinintay na magising. Nang magising ito ay kagad itong umatake kay Zagan na sinanggalang ulit ni Zagan. Tinakot ito ni Zagan na dapat ay magpasalamat ito kay Nefi dahil kung hindi ay baka iniligpit niya na ito. Dito na ito huminahon kaya tinanong na ito ni Zagan kung bakit siya inatake nito. Gusto umano nito na magkaroon pa ng malakas na kapangyarihan at dahil kilala si Zagan na Sorcerer Slayer ay naisip nito na baka manalo siya kay Zagan kung hindi siya gagamit ng sorcery. Hindi na nagulat pa dito si Zagan dahil simula pa lang nang makita niya ang kamay nito at ang ginawa nitong atake ay alam niya na isa itong dragon. Nang mapansin niya ang mukha nito ay naalala niya ang kanyang sarili tuwing nahuhuli siya dati sa pagnanakaw. Alam niya na kahit ilang taon na itong nabubuhay ay isip bata pa din ito kaya naisip niya na parusahan ito sa ginawa nitong pag-atake sa isang Archdemon. At ang ibinigay niyang parusa ay magsilbi itong katulong ni Nefi sa loob ng 1 linggo. Inakala pala ni Valofor na kakainin siya ni Zagan dahil naniniwala ang iba na lalakas sila kapag kumain sila ng dragon. Naisip ni Zagan na ito siguro ang dahilan kaya itinago ni Valofor ang totoo niyang pagkatao. Dahil alam niya na din ang sekreto nito ay wala na itong nagawa kundi sundin ang kanyang gusto. Naging maayos naman itong katulong at mabilis din itong natuto sa mga gawaing bahay. Habang si Zagan naman ay patuloy pa din sa paghahanap ng mga impormasyon tungkol sa mga True Demons. Isang gabi katapos nilang kumain ay kaagad na nakatulog si Valofor. Napansin ni Zagan ang hawak nitong kutsara at nang kinuha niya ito ay hinawakan nito ang kanyang daliri at tinawag ang ama nito. Naisip nila na baka nananaginip ito sa kanyang mga magulang. Isang araw ay nagpasya sila na isama ito sa bayan para na din bilhan ito ng bagong damit.
Pagkalabas nila ng tindahan ay hinawakan nito ang kamay nila Zagan at Nefi. Dahil dito ay nagmumukha na tuloy silang isang pamilya. Ilang sandali lang ay nakita sila ni Chastil kaya inakala kaagad nito na nagkaanak na sila Zagan at Nefi. Dumating din dito ang 3 Cerulean Knights kaya napahanda si Valofor para umatake. Pinigilan siya ni Zagan dahil maraming kaibigan si Nefi dito at baka madamay lang sila. Pinilit ng 3 Cerulean Knights na dalhin si Chastil sa simbahan dahil ipinatawag umano siya ni Clavwell. Nagtungo naman sila Zagan sa kastilyo ni March Osias para mag-imbestiga dito. May naamoy na pamilyar si Valofor at sa tingin niya ay may nanirahan ng dragon dito dati. Pagkapasok nila sa loob ay nakita nila ang parang golem o chimera na siyang nagsilbing bantay ng kastilyo nung nabubuhay pa si March Osias. Ilang sandali lang ay napansin ni Valofor ang casting circle na may dragonic patterns. Sa tingin niya ay isa itong hidden door at kaya niya din itong buksan. Nang mabuksan niya na ito ay bumaba sila dito hanggang sa makarating sila sa silid kung saan nakalagay ang napakaraming libro. Tinipon nila ang lahat ng mga libro na may impormasyon tungkol sa mga demons at sa Archdemon Crest. Nang makita ni Valofor ang libro ng The 12 Sacred Swords ay kaagad itong tiningnan ni Zagan. Dito niya nakumpirma na ang nakasulat sa Archdemon Crest ang siya ding nakaukit sa mga Sacred Swords. Naisip niya na kung mas marami siyang malalaman tungkol sa mga Sacred Swords ay malalaman din niya ang tungkol sa mga Archdemon Crests. Pagkadating nila Chastil sa simbahan ay nakaharap nila dito si Raphael. Diretsahan itong tinanong si Chastil kung ilan na ang nailigpit niyang sorcerer. Alam ni Chastil na may karapatan ito na parusahan siya pero sinagot niya pa din ito na hindi siya naniniwala na maipagmamalaki niya ito base lang sa bilang. Natawa ito sa kanyang sagot dahil siya umano ang kauna-unahang babae na sumagot dito. Biglang dumating dito si Clavwell para protektahan si Chastil mula kay Raphael. Nagkasagutan silang dalawa at gusto ni Raphael na ibalik kay Chastil ang Sacred Sword nito. Kinampihan naman ni Chastil si Clavwell kaya dito na nagalit si Raphael. Dahil ayaw ni Clavwell na masawi si Chastil na walang kalaban-laban ay napilitan na lang siya na ibalik kay Chastil ang Sacred Sword nito. Pagka-uwi ni Chastil ay nakita niya sa kanyang mesa ang isang sulat. Nakipagkita naman si Barbatos kay Zagan matapos nitong malaman na may kasama ng bata si Zagan sa kanyang kastilyo. Nagulat na lang ito na isa din palang sorcerer ang bata na kasama niya. Naisip nito si Valofor dahil nalaman din nito ang pag-atake ni Valofor kay Zagan. Pero dahil hindi nito alam ang totoong hitsura ni Valofor ay tinanggal nito ang posibilidad na si Valofor ang batang sorcerer na kasama niya. Ilang sandali lang ay sinabi na ni Barbatos ang kanyang sadya kay Zagan. Ito ay tungkol sa pagdating ni Raphael na kilala ding sorcerer hunter. Alam niya na si Zagan ang rason bakit ito naririto sa Kinoids. May sabi-sabi na kumain ito ng isang dragon kaya naalala ni Zagan ang sinabi dati ni Valofor. Tinanong ni Zagan si Barbatos kung ano ang hitsura ni Raphael. Habang sinasagot ni Barbatos ang tanong ni Zagan ay papalapit na pala sa kanila si Raphael. Pero alam ito ni Zagan dahil nakikita niya ito mula sa kanyang baso. Nang nasa likuran na nila ito ay dito na ito naramdaman ni Barbatos. Dahil sa nakakatakot na titig nito ay nahimatay tuloy ang waitress. Sa takot ng ibang mga customer ay dali-dali silang nagsilabasan. Aatakihin na sana ito ni Barbatos pero pinigilan siya ni Zagan. Alam ni Zagan na hindi nagpunta dito si Raphael para makipaglaban sa kanila. Nag-uusap silang dalawa habang si Barbatos naman ang nag-asikaso muna sa waitress. Tinanong ni Raphael si Zagan kung sa tingin ba niya umano ay isang banta na si Chastil para sa kanya. Hindi sigurado si Zagan dito pero kumpara sa iba niyang nakalaban ay hindi basta-basta si Chastil. Dito na ipinaalam sa kanila ni Raphael ang posibleng mangyari kay Chastil dahil sa pagtanggi nito na iligpit si Zagan. Katapos ay umalis na dito si Raphael pero bago pa man ito makalabas ay binalaan muna ito ni Zagan. Nang makalabas na ito ay inutusan ni Zagan si Barbatos na tingnan ang kalagayan ni Chastil. Kahit ayaw ni Barbatos ay wala na itong nagawa kundi sundin na lang si Zagan. Ilang sandali lang pagkadating ni Zagan sa kastilyo ay dumating din dito si Barbatos dala-dala na si Chastil na walang malay. May naglason pala dito kaya kaagad na inutusan ni Zagan si Nefi na pagalingin ito. Dahil sa ingay ay nagising naman si Valofor at nang makita nito si Chastil ay hindi ito nagdalawang isip na sumugod. Buti na lang ay napigilan siya ni Zagan dahil bukod sa bisita ito ni Zagan ay hindi naman umano ito ang eksaktong angelic knight na nagligpit sa kanyang ama. Tsaka hindi din tama ang ginagawa niyang paghihiganti kaya tuturuan muna siya ni Zagan kung paano ang tamang paghihiganti. Dito na pinagaling ni Nefi si Chastil at makalipas ang ilang oras ay nagising na din ito.
Tanging si Zagan lang ang nagbabantay dito dahil tulog na pareho sila Nefi at Valefor. Nang ipinalam ni Zagan kay Chastil na naloso nito ay dito na nito naalala ang mga nangyari kanina. Matapos niya umanong makatanggap ng sulat ay nakipagkita siya sa nagpadala ng sulat. Ayon dito ay isa umano silang grupo na naniniwala na hindi dapat nagpapatayan ng mga sorcerers at mga angelic knights. Inalok siya na sumali sa kanilang grupo pero binigyan siya ng oras para pag-isipan ito. Para naman mapatunayan na mapagkakatiwalaan sila ay tawagin niya lang ang pangalang Orobas sakali mang mangailangan siya ng tulong. Pagka-uwi niya ay nakita niya ang nakahandang tsaa sa mesa kaya uminom muna siya at dito na siya nalason. Tanging naiisip lang niya na posibleng gumawa nito sa kanya ay si Raphael ngunit sigurado si Zagan na hindi ito gagawin ni Raphael. Nagpa siya si Zagan na panatilihin muna si Chastil sa kastilyo para masigurado ang kaligtasan nito. Pero hindi ito libre dahil magsisilbi din siyang katulong ni Nefi. Ang problema ay hindi pa din siya matanggap ni Valefor kaya palagi siyang pinaglalaroan nito. Makalipas ang ilang araw ay kinausap na ni Zagan si Valefor. Pinagbawalan nito ni Zagan na hindi gumawa ng kalokohan kay Chastil lalo na kung oras ng kainan o kahit ano na may kinalaman sa pagkain. Katapos ay tinanong na din ito ni Zagan kung gusto ba talaga nito na manatili sa kastilyo. Alam niya na may mga dapat pa itong gawin at malaya ito na gawin ang mga gusto nito. Gayunpaman ay nilinaw niya dito na palagi silang maghihintay ni Nefi. Pinag-isipan itong mabuti ni Valefor hanggang sa magdesisyon na siya na lisanin na ang kastilyo. Kaya makalipas lang ang ilang oras ay nalaman ito ni Nefi at kaagad na ipinaalam kay Zagan. Nagtungo si Valefor sa kastilyo ni March Osias sa pagbabaka sakali na may mahahanap siya dito na magbibigay sa kanya ng sapat na kapangyarihan para makatalo ng Sacred Sword Wielder. Pero naisip din niya na kung itutuloy niya ang pagpasok dito na hindi alam ni Zagan ay parang pinagtatraydoran niya na din si Zagan. Nang papasok na sana siya ay nagulat na lang siya nang may marinig siyang boses. Ito pala ay si Raphael at nang makita niya ito ay kaagad niya itong nakilala na siyang nakita niya nung masawi ang kanyang ama. Hindi siya nagdalawang isip na sumugod pero nakahanda pala si Raphael. Buti na lang ay dumating dito si Zagan para sanggain ang counter ni Raphael. Andito din si Barbatos na siyang ginamit ni Zagan para makarating kaagad dito. Hindi makapaniwala si Valefor na kahit trinidor niya si Zagan ay tinulungan pa din siya nito kaya humingi na lang siya ng tawad. Dahil nag-aalala si Nefi ay kinumpirma ni Zagan dito na maayos lang ang kalagayan ni Valefor. Dito na ipinakita ni Raphael ang kapangyarihan ng Sacred Sword niya na tinatawag na Metatron. Sinamantala naman ni Zagan ang pagkakataon na ito para turuan si Valefor kung paano ang tamang paghihiganti. Una ay palabasin ang buong kapangyarihan ng kalaban at durugin ito hanggang sa mawalan na ito ng pag-asa. Pagka-atake niya ay tinapatan din ito ni Raphael pero nagulat si Raphael na hindi nasira ang kanyang casting spell. Napaghandaan niya na pala ito matapos niyang makuha ang pwesto na naiwan ni March Osias. At tinatawag niya ang sorcery niyang ito na Heaven's Scale. Muling sumugod si Raphael pero madali lang nailagan ni Zagan ang ginawa niyang atake. Pagkasugod nito muli ay dito na ito na counter ni Zagan. Akala ni Zagan ay hindi na ito makakatayo ngunit nagulat na lang siya nang bumangon ito muli. Nang malaman ni Chastil ang mga nangyari ay pinuntahan niya si Nefi para alamin ang kinaroroonan nila Zagan. Susunod sana siya dito pero bigla niyang naisip na isa pala siya sa dahilan bakit umalis si Valefor. Dahil dito ay nagdalawang isip na siya kung susunod pa ba siya. Pagkalapit sa kanya ni Nefi ay tinanong niya ito kung wala ba itong balak na sumunod. Ayon kay Nefi ay hindi niya ito pwedeng gawin kahit gustuhin man niya. Kaya naiinggit din siya kay Chastil na malaya itong makakasunod sa kinaroroonan nila Zagan. Gayunpaman ay kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin na salubungin ang kanyang master pagkabalik nito. May mga nabanggit pa si Nefi na siyang nagpalakas pa ng loob kay Chastil na tumungo sa kinaroroonan nila Zagan. Matapos nitong marinig lahat ng mga sinabi ni Nefi ay hindi na ito nag-alinlangan pa na sundin ang kanyang gusto. Napansin nila Zagan ang unti-unting paghilom ng mga sugat ni Raphael kaya dito na nila nakumpirma na totoo nga ang sabi-sabi tungkol sa pagkakaroon ng espesyal na kapangyarihan kapag kumain ng isang tao ng dragon. Dito na sinabi ni Valefor na siya ang anak ng Sage Dragon Orobas na siyang iniligpit ni Raphael dahilan para magulat silang lahat. Naikwento niya ang araw nung may bumisita ng mga angelic knight sa kanyang ama. Hindi niya alam ang pakay ng mga ito sa kanyang ama pero sumama ang kanyang ama at hindi na umuwi. Makalipas ang 7 araw ay nagpasya na siya na hanapin ito ngunit nang makita niya ito ay wala na itong buhay. Nakita niya ang nakatusok na sacred sword dito at si Raphael na sinisip-sip na ang dugo nito. Biglang inatake ni Raphael si Valefor pero inunahan siya ni Zagan.
Ngunit sumugod ito muli at nang tinapatan ito ni Valefor ay dito na dumating si Chastil. Nang mapaluhod si Raphael ay tinanong ito ni Zagan kung ano ba talaga ang pinaplano nito. Dahil napansin niya na nung marinig nito ang pangalang Orobas ay nawala na din ang kasakiman nito sa dugo. Dito na din napaisip si Chastil na si Raphael siguro ang kumausap sa kanya nung isang araw. Bago pa man makasagot si Raphael sa tanong ni Zagan ay bigla silang nakaramdam ng matinding kapangyarihan mula sa loob ng kastilyo. Nagising pala ang bantay ng kastilyo dahil sa shockwave mula sa mga sacred swords. Sinubukan itong pabalikin ni Zagan gamit ang Archdemon Crest ngunit hindi ito umubra. Bigla itong umatake kay Valefor pero mabilis na nakakilos si Raphael para sanggain ito. Ang problema ay naisakripisyo niya ang isa niyang kamay. Dahil dito ay napuno na si Zagan kaya umatake na siya sa golem. Katapos ay dali-dali siyang lumapit kay Raphael na hindi na nagawang mapagaling ang natamo nitong sugat dahil malapit na ito sa puso. Gusto niya sana na sabihin na nito sa kanila ang lahat na nalalaman nito. Dito na nito nilinaw kay Valefor na hindi siya ang pumatay sa ama nito. Hindi umano basta-basta matatalo ng isang katulad lang niya ang isang makapangyarihang dragon. Para mas malinawagan si Valefor ay naikwento niya dito ang mga pangyayari nung araw na iyon. Nakipagkasundo umano siya kay Orobas para iligpit ang mga demons. Pero dahil sa lakas ng mga ito ay maraming angelic knights ang nasawi at kabilang na din si Orobas. Sa tingin niya ay parang naghahanda ang mga ito sa pagbabalik sa mga susunod na araw. Dito na din naikwento ni Zagan ang demon na napalabas niya nung isang araw. Ito ang dahilan kaya naghahanap na siya ng paraan pangontra sa mga ito. Alam ni Raphael na hindi mananalo ang mga tao sa mga demons kung hindi magkakaisa ang mga sorcerers at mga angelic knights. Kaya ginawa ni Orobas ang lahat para mabuhay siya at ito din ang rason bakit napilitan siyang inumin ang dugo nito. Dahil sa mga sinabi ni Raphael ay tama nga ang hinala ni Chastil na ito ang nakausap niya nung isang araw. Pero dahil sa dami ng mga nailigpit ni Raphael na mga sorcerers ay alam niya na hindi siya ang nararapat para pamunuan ng pagkakasundo ng dalawang panig. Kaya pinili niya si Chastil para ipagpatuloy ang kanyang pinaplano. Biglang bumangon muli ang golem at ayon kay Raphael ay hindi ito isang golem lang. Dahil ito ay isang chimera na nilikha mula sa demon. Sigurado siya na may pagkakapareho ito sa mga demons na nakaharap nila ni Orobas. Posible na kinuha ni March Osias ang bangkay ng niligpit nilang demon at ginawa itong chimera. Naisip naman ni Zaga na samantalahin ang pagkakataon na ito para subukan ng iba niyang teknik. Nagpasya din si Chastil na sabayan siya sa pakikipaglaban niya sa chimera. Nang mapalabas nito ang kapangyarihan ng kanyang sacred sword ay sumugod ito para sanggain ang atake ng chimera. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Zagan na makaatake. Ngunit hindi naging sapat ang ginawa niyang atake at buti na lang ay mabilis na nakakilos si Chastil. Dito niya na ginamit ang Heaven's Phosphor at matagumpay na nila itong natalo. Namangha si Chastil sa ginawa niyang atake kaya ipinaliwanag niya kung paano niya ito ginawa. Ito pala ang kabaliktaran ng kanyang Heaven Scale at nagmumukha itong 2-in-1 sorcery. Kung ang Heaven Scale ang pantapat niya sa Sacred Sword ay Heaven Phosphor naman ang pantapat niya sa Demon. Dahil lumalala na ang kalagayan ni Raphael ay dali-dali itong ginamot ni Zagan. Kinausap nito si Chastil para hikayatin ito na pamunuan ng pagkakasundo. Alam nito na hindi siya papaniwalaan kung siya ang tatayong pinuno kaya ginamit niya ang pangalan ni Orobas pero maliban din dito ay si Orobas din ang nakaisip na itatag ang grupo. Tinanong ito ni Zagan kung bakit maraming sorcerer ang niligpit nito. Kaya dito na nito nilinaw na hindi niya sinasadya na mailigpit ang mga ito. Balak lang sana niya na makipagkasundo pero bigla na lang siyang inaatake. Para maprotektahan ang kanyang sarili ay napipilitan na lang siyang lumaban dahilan para mailigpit niya ang mga ito. Gusto niya na bago pa man siya malagutan ng hininga ay dapat mailigpit niya muna ang taong gustong ipapatay si Chastil. Kaya nakiusap siya kay Valefor na maghintay muna ito hanggat matapos siya sa kanyang misyon. Katapos ay umalis na siya dito at nagpasya sila Zaga na umuwi na din dahil hinihintay na sila ni Nephi. Nagtungo naman si Raphael sa simbahan dahil si Clavwell pala ang may gusto na ipaligpit si Chastil. Susubukan din sana siya na painumin ng lason kaya pinutol niya ang kamay nito. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at iniligpit niya na ito kagad. Kinabukasan ng umaga ay bumisita si Chastil kina Zagan. Napag-usapan nila dito si Clavwell dahil nalaman nila Zagan na ito ang utak para ipaligpit siya. Nang aalis na sana siya ay bigla na lang may humawak sa kanya. Ito pala ay si Raphael kaya nagulat siya dito dahil ang akala niya ay patay na ito. Dito niya na nalaman na ito pala ang nagsabi kay Zagan tungkol kay Clavwell.
Hindi umano nakayanan ni Valofor na kunin ang buhay nito kaya sinabihan na lang ito ni Valofor na pagsilbihan sila Zagan at Nefi. Nilapitan ni Valofor si Raphael para ibigay dito ang armor na ginamit niya. Pagkaalis ni Chastil ay biglang nagpakita sa kanila si Barbatos. Dahil dito ay nautusan tuloy ito ni Zagan na bantayan si Chastil. Dahil naman sa mga karanasan ni Raphael lalo na sa pagluluto ay marami siyang naituro kina Nefi. Isang araw ay pumunta sila Zagan sa tindahan ni Manuela. Napansin nila dito ang phonograph kaya naalala ni Zagan ang isang ancient sorcerer na si Victor I. Pero ayon kay Manuela ay hindi na umano ito gumagana. Dala umano ito ng mga bata para sana ibenta pero dahil walang interesado na bilhin ito ay iniwanan na lang nila ito. Dito na naalala ni Zagan ang gawain din niya nung bata pa siya. Dahil dito ay nagpasya siya na bilhin na ang phonograph. Pagka-uwi nila ay kagad itong inayos ni Zagan at makalipas lang din ng ilang oras ay napagana niya na ito. Dito na nagtatapos ang huling episode ng An Archdemon's Dilemma How to Love Your Elf Bride. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina